At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na balita ang pumuko sa ating mga kababayan. Ayon sa mga ulat, nahuli na si Liza Smugs, ang asawa ng ating Pangulo na si President Coutinho Norte Jr. sa Estados Unidos dahil sa pagkakaroon ng legal na droga. Ang pagkakahuli ni First Lady ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Iimbestigahan na rin ang insidente na may kaugnayan sa nasabing insidente. Ayon sa mga otoridad sa Amerika, nahuli si Liza Smugs sa isang operasyon ng mga otoridad laban sa illegal na droga. Ayon sa mga impormasyon na nakalap mula sa mga investigador, nakatagpo sila ng malalaking halaga ng droga na nakatago sa mga gamit ng First Lady sa kanyang pagdating sa isang international airport. Bagamat hindi pa tiyak ang klase ng droga, ay tinuturing itong isang malaking pagsablay sa mga pambansang at seguridad ng Pilipinas at Amerika. Nang maganap ang insidente, agad na isinagawa ang mga hakbang upang matukoy ang kabuang lawak ng pagkakasangkot ni Liza Smugs. Pinangunahan na ng mga ahensya ng gobyerno ang mga investigasyon sa kasong ito at hindi rin ligtas sa pagdinig ang mga miyembro ng pamilya Marcos. Inaasahan na ang mga kasunod na hakbang ay magiging susi at paglutas ng isyong ito. Wala pang pahayag mula kay Liza Smugs at sa kanyang mga tagapagsalita. Bukod pa rito, nakasaad sa mga unang ulat na may mga diplomatic talks na nagsimula na rin sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos upang matutukan ng kaso. Bagamat isang mataas na posisyon ng gobyerno ang hawak ng asawa ng Pangulo, malinaw na walang sinuman anuman ang kanilang posisyon ang nakakalabag sa batas. Pahayag ng mga eksperto, malamang na magdudulot ito ng malalaking epekto sa kredibilidad ng administrasyon, pati na rin sa ugnayan ng dalawang bansa. Patuloy na susubaybayan ng ating mga kababayan ang kinakasangkutan ng First Lady sa kasong ito. Ang mga detalye ay patuloy pang inaasahang ilalabas ng mga otoridad. Samantala, ang ating mga kababayan ay hinihikayat na magbigay ng suporta at maghintay ng opisyal na pahayag mula sa mga otoridad. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Nakarating sa atin yung balita. So may mga kinausap tayo patungkol dyan sa pinakalat nilang chismis. Yun nga isa sa mga pag-uusapan natin, yung warrant of arrest kay Pangulong Duterte na ito daw ay coming from the ICC. So unang-una, itong mga ginagawa nila talagang timely. Ito ay pagtatakip sa kanilang mga kabulastugan. Balikan uli natin. Recently, anong sabi ng Supreme Court? Pinagpapaliwanag si Kimbo dahil sa vice scam, okay, na final ni Attorney Vic Rodriguez, ni Kong Ungab at ang mga kasamahan nila. Then second, pinasusole ang 60 billion na pondo ng PhilHealth sa Bangag Administration. Yan. Ayan. Ito na si Smoke Sari. Ngayon, I hereby declare that the Kongreso ng Mamamayang Pilipino is now in session. Tuk-tuk, ayan. Nako, magandang araw sa iyo, Madam Dragon. Mahardika, kamusta ka na? At napakaganda ng iyong beach na ngayon. No? Nabili ko na yung beach na yan. Kailan ba namin makikita ang iyong alindog na naka-beach outfit dyan, no? Ay, ambagan mo dahil Spoke Sari, kumusta ka ha? At ako ay nagpipilates na muli, kaya abangan mo yung aking beach outfit. Kung kakayanin ko kasi minsan nakakatakam ang mga lechon at mga adobo, alam mo na, hindi ko rin mapigilan yan. Pareho lang tayong mahilig sa pagkain. But anyway, I'm okay. Thank you at nagsama-sama na naman tayo dito. At ang ating mga palangga, lalo na sa mga OFW sa Hong Kong, na napaka-successful ng Thanksgiving event. Kasama syempre ang ating Vice President at ang PRRD. Ikaw naman, Spokes, kumusta na? At hinahunting ka ng mga bangag like me. Okay naman, no? Medyo napanood ko rin yun sa Hong Kong at talaga namang congratulations sa ating lahat ng mga Pilipino dahil pinakita na naman natin ang ating pagkakaisa. No? At pinakita natin na bagamat napakadami nating nabudol, nagkakaisa tayo ngayon na tangkalikin ang alternatibo sa mga bangag sa gobyerno. No? Yun ang napakagandang
importanteng mensahe galing sa Hong Kong na marami Yes. ng mulat ang mga mata, minsan nabudol pero ayaw na sa bangag na administrasyon. No? So That's congratulations sa lahat ng mga Pilipino na hindi lang nasa Hong Kong, kundi all over the world dahil binroadcast yan by Facebook and YouTube sa buong daigdig. Yes, At folks, syempre, sorry, no? dinig din natin yung mga kandidato para sa senador, no? At ilan sa party list. At ang importante, gawin nating referendum itong eleksyon nito. Kung sa tingin nyo, mas mabuti ang buhay sa panahon ni dating Presidente Duterte, vote straight doon sa PDP laban. Kung sa tingin nila, gusto nilang patakbo ng bangag, di iboto nyo yung alyansang yan, wala namang pumipigil sa inyo. Pero maawa naman kayo sa ating bayan, no? Ang ating ekonomiya, bagsak. Ang ating turismo, bagsak. Ang ating airport, pinakapangit sa buong daigdig. Naku, meron na naman pangalawang pag-aaral, ha? Na pareho din ng finding na pinakapalpak ang ating airport sa buong daigdig kasi palpak ng administrasyon, no? Kung kayo, tapos nandiyan pa yung problema na mataas sa presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho, kababaan ng sweldo. Kung gusto niyo yung buhay na yan, iboto nyo ang mga kandidato ng bangag. Ng bangag at polvoronic. At again, sa ating mga palangga, no, sa Hong Kong, dito mo makikita, Spokeshari, na talagang nandiyan pa rin ang Duterte magic at ang pagiging totoong rockstar o superstar ng ating Pangulong Duterte. Kasi naging emotional din ako habang nanonood dahil nag-iiyakan yung mga OFW nung umakyat na sa entablado ang Pangulong Duterte. At ang daming mga kababayan natin na hindi rin nakapasok sa loob dahil syempre may bilang yung capacity ng stadium kung nasaan sila. Talagang nakikita ko sa video, talagang sobrang dinumog. Ang term ko nga ay dinumog talaga ang not only Pangulong Duterte, of course, and Duterte senatorial candidates and yung ating mga party list representatives. Kaya naman, hindi totoo na mataas ang mga survey ng bangag o polvoronic senatorial candidates dahil kitang-kita sa Hong Kong. Dahil ang Hong Kong ay isang modelo yan ng OFW. Dito dahil sa dami ng mga OFW dyan, folks, pinapakita talaga na kung doon natin na-gauge o nakita natin, na witness natin na sobra kung ano yung pag-support sa mga Duterte in 2016, ganun pa rin, walang pagbabago, lalong nag-alab actually. So talagang I'm so happy na makita sila and congratulations po muli. Spokes, umpisa na natin kasi kanina nag-start ako bago ka dumating. Yung ating mga kababayan na sinasabi nila may mga nakikita silang mga kapulisan at medyo high alert yung security or mga police sa Davao City. So ang iba syempre nagwo-worry sila baka daw totoo itong chismis ng ICC warrant of arrest ng bangag administration. Ano ba ang naulinigan mo, folks, patungkol dito? Alam mo, tinignan ko ngayon ng Facebook. Abay, ito pa lang Secretary J. Ruiz ng PCO, siya ang nag-anunsyo na narinig daw niya na meron ng warrant of arrest galing sa ICC. Alam mo, ang dami na komento kasama doon si dating NSA, Claire Carlos. Ang sabi niya, ano ba naman itong opisyalis na ito? Bakit siya nag-anunsyo base sa I heard, no? Alam mo, hapon, nagkausap kami ni Tatay Digong, tumawag, no? At ang sabi niya, totoo kaya itong warrant of arrest na ito? Sabi ko, alam niyo, Mr. President, Mayor pala, dahil ayaw niya tinatawag ni Mr. President, Mayor, ang tingin ko, hindi totoo yan. Dahil si Trump, na-freeze na niya ang mga bank account, pati yung SWIFT account ng ICC. Ano ba yung SWIFT? Yan yung ginagamit kung ikaw ay maglilipat ng pera. Ang pondo naman ng ICC nanggagaling sa mga miyembro, no? Kapag frozen ng SWIFT, hindi na siya pwedeng gamitin. Ibig sabihin, wala nang pondong makakapasok sa ICC. At ito yung dahilan na nung inaasahan nga ng korte na mag-freeze order itong si Trump, nagpasweldo siya ng 3 months advance dahil nga baka mawala ng sweldo yung mga tao sa ICC. Ngayon, talagang frozen na yung kanilang SWIFT account, no? At saka yung mga bank accounts nila, no? Ang problema, kung ang bangko nila ay mayroong branch sa Amerika, considered frozen din yun. Dahil pag hindi, ma-apektuhan ang lisensya nila sa Amerika din. No? At syempre, yung SWIFT na ang pinaka-importante dahil ginagamit yan para
yung mga contribution ng mga membro makapasok sa ICC, kakasimula lang ng taon. Ibig sabihin, yung mga contribution ng mga ibang bansa hindi na nakakapasok. So, ang sabi ko, baka wala po talagang katotohanan yan. Pangalawa, ang ICC hindi naman sinisikreto kapag meron ng warrant of arrest. Ina-anunsyo yan sa webpage at saka sa media. Ina-announce nila sa buong daigdig. Nung siya nag-issue ng warrant of arrest laban kay Putin, ina-anunsyo yan sa daigdig. Yung siya nag-issue ng warrant of arrest laban kay Netanyahu, in-announce yan sa buong daigdig. At hindi naman dumadaan yan sa bulong-bulungan. Bulong. So sabi ko, Chismis. hindi po totoo yan. Bagamat ang sabi ko nga, tatawagan ko yung mga connection ko, yung mga abogado sa ICC. Dahil may asosasyon kami, no, na ang tawag list council ng ICC, at ipatatanong ko. Kaya lang, siyempre, walang trabaho dahil weekend. No? Pero bukas, makakaroon tayo ng konfirmasyon. Kung hindi man, ipapublish mismo sa webpage ng ICC. So sa tingin ko, fake news yung inanunsyo ng PCO Secretary na talagang pinangangalandakan niya na ang kanyang misyon ay labanan ng fake news. Yes. Sila mismo nga- ang queen and king of fake news. Kaya nga kinontra siya ni Solicitor General Maynard, no, na kung talagang meron ng warrant of arrest at magre-request na ng kooperasyon, ipadadaan yan sa DFA. Hindi yan idadaan sa bulong-bulungan. No? So yun ang sinabi ko kay Presidente Duterte kahapon. Sa tingin ko, walang katotohanan yan. Pero alam mo, nakakuha din tayo ng mga reports, hindi lang verified. Ulitin ko po, hindi pa po verified. Pero sabi-sabi, baka daw merong lokal na warrant of arrest para sa incitement to sedition. Dahil ito palang si Torre, nagsampa ng kaso parang 2 months ago for incitement to sedition laban kay Presidente Duterte. Ang sabi ko naman, paano naman magiging kaso na yan, hindi pa dumadaan sa preliminary investigation. No? Pero ang katotohanan, talaga namang may mga pictures kong nakuha, hindi ko pa pala napapadala sa iyo, Mother Dragon, na talagang sa Davao, sa NEA, sa Clark, ang daming pulis. Ngayon, papadala ko ngayon, Mother Dragon sa iyo. Kasi ang problema, ipoteki, hindi ko kayang i-upload ito mga picture. Later. Baka pwede pero ipakita sa papadala akin. ko sa iyo in the course habang tayo na town hall. Yeah. May 3 ikawan ako para mapakita ko ano yung sitwasyon. Mukhang sa Davao itong sitwasyon nito. Pictures. Hindi kasi ako sigurado kung nagdiretsong flight si Presidente from Davao to Hong Kong kasi meron yan may Cathay Pacific flight yan na Davao to diretso Hong Kong. from Okay. Davao to Hong Kong, no? At ang alam ko nga 1.5 hours din lang yan, no? From Davao to Hong Kong. At sabi nga niya kanina, equidistant lang ang Davao sa Hong Kong, no? So, titignan natin kung anong mangyayari. Bukas naman, Lunes, lalabas at lalabas ang katotohanan. Pero may problema talaga itong si Secretary Ruiz kung walang ICC warrant. Naku, bukod pa dun sa kanyang issue, dun sa kanyang 200 million na kontrata na di umano ay hindi ba naman daw siya, nag-divest naman daw siya, pero lumalabas naman na siya talaga yung authorized representative ng kumpanya sa bidding na yan, paano pa siya magiging kalaban ng fake news na siya mismo talagang nagsalita sa media. We heard that the ICC warrant of arrest has been issued and we will cooperate, no? Sabi ko, ano na yun? At It's ito ay fake. pawang speculation at chismis. At Presidential Communication Secretary ka. Dito mo makikita, folks, no, na talagang palpak itong gobyernong ito. Walang proper coordination. Kasi kung totoong meron o wala, di ba? Dapat coordinated sila, collaborated sila, di ba? From the DFA or DOJ, lahat, di ba? Oy, may warrant of arrest. Hindi ka pwedeng magbibitaw lang, I heard na ganito, na ganyan. So, patunay na ang nilalabanan ni J. Ruiz at ng Bangag Administration ay mga sarili nila. Dahil sila ang tunay na nagpapakalit ng fake news. Bukod pa dyan, no, yan yung merito, no? Talagang hindi ko maisip kung paano magkakaroon ng warrant of arrest kasi umalis na tayo sa pagiging miyembro ng ICC. So paano ngayon sila mag-issue ng warrant of arrest wala na silang jurisdiction sa Pilipinas. Nakasaad kasi doon sa tratado na bumuo ng ICC, kung pwede kang umalis dahil hindi naman sapilitan ng pagiging miyembro dyan, kaya lang yung obligasyon mo makipagtumulungan hanggang 1 taon matapos na dineposito mo yung instrument of withdrawal mo, no? Anong nangyari dito? Nagsimula na investigasyon yung prosecutor ng ICC sa 2nd taon. Paso na yung 1 taon matapos tayong umalis sa ICC. So talagang wala na jurisdiction, no? Now, nagkaroon talaga ng desisyon ng appeals sa chamber dyan at yung chairman ng tribunal, kasama yung isa pa niyang kasama, ay naging minority sila. Ang butuhan is 2-3. 2-3 na wala ng jurisdiction ICC, 3 may jurisdiction.
Pero sabi nung tatlo, itong desisyon namin ay hindi ito desisyon ng jurisdiction. So, bagamat sinabi na nung dalawang dissenters, kasama yung chairman na wala ng jurisdiction ng ICC, sabi nung tatlo na dapat magpatuloy ang kaso, hindi ito desisyon ng jurisdiction. So, sa tamang panahon, at yun nga yung pag-issue ng warrant of arrest, ay pwedeng ilabas yan ng mga nasasakdal na wala ng jurisdiction ang hukuman. At gaya naman ang plano talaga ni Presidente Duterte. May mga plano siya sa Pilipinas, may mga plano siya sa ICC mismo. Yes, kaya naman talagang tuloy-tuloy ang Actually, tayo yung mga lumalaban sa fake news nila eh. Hindi sila Oo nga. lumalaban sa ating mga vloggers. Nilalabanan natin ang kanilang fake news ng administration sa patuloy na pagpakalat ng kasinungalingan. Katulad na lamang, no, last week magkasama tayo, pwede natin na pag-usapan yung issue nga sa 14-year-old na batang estudyante from the British Oo. Mario uh, International School. 'Di ba? Ang sabi sabi ni Remulla, nagkaroon ng hot pursuit noong Feb 25, pero mismo Bidang-bida. bidang-bida. Ang anti-kidnapping group head ay sinabi na walang hindi nila talagang na-rescue through hot pursuit itong 14-year-old na tinutulan ng hindi liit. So ang daming fake news, then spokes, yung pinakabagong-bago, yung bridge sa Isabela, di ba? Nagpaka-engineer. Oo, nag-engineer siya. Structural design. Tama lang siya nag-graduate ng college. Paano naman alam nyo na structural design ang problema dyan, no? Hindi maintindihan. Dapat siguro kumuha muna siya nung basic na BA, no? Dahil minimum naman yan, di ba? Wala naman siyang dahilan para hindi matapos. Hindi naman sa dahil kulang siya sa pera. Sa damo pa lang ninakaw ng kanyang pamilya. Yan naman ay sinabi na ng mga hukuman. Hindi po yung fake news. Decision yan sa Switzerland. Decision yan sa Hawaii. Decision yan ng Philippine Supreme Court. Magnanakaw talaga yung pamilya niya, no? Pero, so hindi niya pwedeng sabihin na wala siyang pagkakataon matapos na kanyang pag-aaral. Talagang bisyo ang naging dahilan. Kaya hindi natapos ang pag-aaral at ngayon ay nagpapanggap na enhinero. Diba? Yes. Sabi nga ni Well, Ivana Javier, diversion of issues lang yan. Iwas sa budget issues at sa buy scam. Tama, yun na ang ating opinion dito. So, At yan ang pag-uusapan natin ngayon, no? Yung Korte Suprema bilang talagang huling puntahan ng ating mga mamamayan para maprotektahan ang ating demokrasya. At merong mga importanteng mga nakabinbin ngayon, no? Maharlika, dyan sa Korte Suprema. Unang-una dyan sa budget. Alam na natin yung kaso ni Congressman Ungab at ni Senator Vic Rodriguez, no? Na nagsasabi na walang pirma ang committee report and therefore yung GAA na merong pirma ay dapat labag sa saligang batas dahil dapat nakabase yung GAA doon mismo sa bicameral report, no? Na kumbaga yung bicameral report, ito na yung pinagtugmang bersyon ng budget version ng Kamara at ng Senado. Kaya nga yun yung inaprubahan ng bicameral committee. Pareho namang lahat sila umaamin na ang pinadala sa kanilang bicameral report ay may mga blanco karamihan sa Department of Agriculture. At Dragon Lady, Maharlika, yung mga merong blanks, puro yan pamudmod. Ibig sabihin, malaking mga halaga, bibilhin. At alam mong nakakataka dito, bibili nila sa panahon na nagdeklara sila ng National Emergency on Food Security. Ano ibig sabihin yan? Yung mga pamimigay nila at kasama dyan ang mga traktor, ang mga pataba, ang mga insecticides, ang mga binhi, hindi dadaan sa bidding. Yan ang talagang kababalaghan dyan. Walang pirma ang halaga sa mga pagbili ng mga bagay-bagay na pamimigay sa mga magsasaka na walang bidding. Kung naalala mo yung fertilizer scam, yun, maliit na halaga lang yun. Couple hundred of billions lang yun. Pero ang pinagbibili, mga liquid fertilizer na para sa dapo na pinamimigay di umano sa mga magsasaka ng palay. Tapos, marami pang delivery, no? Yun ang nagpapatunay na talagang yung DA na yan, talagang mahilig manlamon ng salapi ng taong bayan at ngayon hindi pa nakontento ng malaki na yung budget na lalamunin nila na walang bidding
ang gusto pa nila walang halaga. Yeah. Diba? Yes. At I don't know kung narinig mo na dun sa may mga nag-post na rin at na-vlog ko. As Spokesari, ay ayon sa ating source, sa ating puting ahas, ay pinatawag ni Steele Kimbo yung Office of Secretary General at pinagalitan di umano dahil hindi inawat ng OSG ang ginawang pagpatawag sa kanya ng Korte Suprema. So ngayon, galit na galit daw ito si Kimbo at dapat daw una pa lang ay kinontrata na ng OSG ang inihaing petisyon ng grupo nila Attorney Vic at ni Congressman Unga patungkol nga dito sa buy scam anomaly na ito. At sinabi pa ni Kimbo ayon sa ating source na inutil yung mga taga-OSG kasi pati nga daw pagpapatawag sa kanya ay hindi man lang nag-object. Kaya ang plano nila ngayon ay i-delay ang hearing ng OSG at wala daw planong umattend si Kimbo sa oral argument. Kasi gusto daw niyang i-delay ang hearing pagkatapos na lang daw ng eleksyon kasi maaapektuhan yung kanyang candidacy sa Marikina. At napag-alaman din natin ng ayon sa ating puting ahas nga na yung mga members ng Technical Working Group ay sinuhulan di umano ni Tambi at Kimbo para hindi na magpunta dito sa oral argument. How much? Well, allegedly, 30 million bawat isa, equivalent daw po o more than sa retirement ng Technical Working Group. Your view, Attorney. Makakatikim sila ng contempt. Yan ang karapat dapat na makontempt. Kasi alam mo ang tatanungin ng Korte Suprema sa kanya. Ganito lang Madam Congresswoman, Your Honor, you are the chairman and then the senior vice chairman of the Committee on Appropriation. Please confirm that you affixed your signature na pinirmahan mo itong bicameral report na pinamigay sa lahat ng miyembro ng BICAM at sa lahat ng kongresista. Kasi hindi lang naman yung binigay sa BICAM members, pati sa lahat ng kongresista at lahat ng mga senador. O yes po, that is my signature. O madam, calling your attention now to page so-and-so, you will confirm that there are blanks. Yes, Your Honor. Now going to the GAA. O, isn't it true na yung GAA dapat nakabase sa BICAM, dapat rin-reproduce nila verbatim? Opo. Bakit dito ngayon sa tinatawag na enrolled bill, hindi natin alam kung ano talaga enrolled bill. Kasi kung talagang verbatim nila na ginawang GAA yan, dapat nandun pa rin ang blanco. So pero kapag sinabi niya na merong mga figura yan at walang blanco, why is it, Madam Chairperson, that doon sinabi mo na yung pinirmahan mong BICAM may mga blanco, ngayon wala. Sino ngayon ang naglagay ng mga datos dyan? Alam mo, nadulas na yan si Kimbo minsan. Sinabi niya, authorize yung mga technical staff kasi i-add lang yung mga sums dyan at authorize sila. Anong sabi ni Ping Lacson? Ang tamad nyo naman. Walang kahit sino may kapangyarihan na maglagay ng kahit ano dyan sa BICAM report na yan kung hindi ang mga halal na senador at kongresista lamang. So yun ngayon ang tatanungin ng Korte Suprema. Ano ba yung enrolled bill? Ano ba yung pinirmahan na batas? Meron bang blanco o wala? Kung wala, ang tanong, bakit dito sa enrolled bill walang blanco? Doon sa bicameral na linagdaan mo rin at ng iyong mga kasama, merong blanco. Sino ngayon ang naglagay ng mga datos na yan? At kapag sasabihin niya mga staff, ay hindi po pwede yan dahil tanging mga mambabatas lang ang may kapangyarihan na bumuo na isang batas at ang pangtao ng budget naman ay isang batas. Kaya ayaw niyang sumipot dyan. Kasi mapipilitan siyang aminin. Pirma niya yan sa BICAM, merong blanco, at ang tanong ngayon, hindi natin alam kasi. Hindi pa sila pinapakita kung ano talaga yung enrolled bill kung may blanco o wala Pero kung talagang hindi sila ng daya at faithful reproduction talaga ang GAA ng BICAM, dapat may blanco rin. Yes. So Spokes, since, according to our source, nagre-resist sila, gumagawa sila ng paraan, si Kimbo at itong si Romualdez, na hindi nga maka-attend ng oral argument itong si Kimbo at iba pa, no? May schedule na first week of April. So paano nila gagapangin ito or hahadlangan na hindi sila maka-attend sa oral argument? Sa tingin mo, ano yung black strategy ang tawag ko, yung
evil strategy nila para mapigilan to? Alam mo ang ibig strategy nila? Gagawin nilang fait accompli. Gagastusin na nila yung kabuuan ng budget para wala nang choice ang Supreme Court kung hindi sabihin, nagastos na lahat para pa kami magdidesisyon. Magiging moot and academic na yan. So po pwedeng i-dismiss yan ng Korte Suprema kasi moot and academic na dahil by April, nagastos na lahat yan. Alam mo kung bakit? Lahat ng infrastructure na 1 trillion, bago pa maipasa ang budget bill, ang GAA, na bid out na yan. So kapag lumabas na ang GAA, actually, awarded na yan. So ang gagawin na lang ng National Treasurer kapag naipasa na ang GAA, mag-i-issue na siya ng tinatawag na SARO. Okay? Ang SARO, ibig sabihin, babayaran na namin yan. So obligated na. Kasi na-bid na, na-award na, may SARO na obligated. Kaya gusto nila ng palugid para tuluyan 100% magastos na nila yung budget, lalong-lalo na yung para sa DBWH na pinagkakakitaan nila. At saka para lahat yung mga AX, mga tupad, mga AKAP, mailabas na nila at ma-obligate na nila. Kasi hindi naman dapat physically magastos nila yan. Kinakailangan lang ma-award nila para masabi na obligated na yan at nagastos na. So yan yung number 1 strategy nila. Number 2 strategy nga is, pag naubos na yung budget na yan, pwede nang ma-dismiss for being moot academic. At saka pangalawa nga, iwas sa eleksyon. Kasi miski manalo ang taong bayan dito sa kasong ito at mapawalang bisa yung budget na yan, at least nakatakbo na siya. And dahil ang dami nga niyang AX, ang dami niyang tupad, ang dami niyang AKAP, parang napakahirap talunin ng billion sigurong pinamumudbud niya ngayon sa Marikina, no? Dahil siya ay naging chairperson ng Committee on Appropriations. Alam mo naman, ganyan talaga yan. Pag ikaw ay nasa Committee on Appropriations, galing ako dyan sa kongresong yan, talagang ikaw ang nasa kusina, kumbaga, no? Hindi ka lang malapit sa kusina, ikaw ang kusinero, no? Kaya lahat ng mga pwedeng malamon, ilalamunin na muna nila. Pero ako naman, ang Korte Suprema naman, yan talaga ang power of contempt ng Korte Suprema. Pero dahil sila ay halal ng bayan, ang tingin ko, hindi rin iko-contempya ng Korte Suprema. Ang fearless prediction ko, posibleng magdeklara pa rin ng desisyon ang Korte Suprema na labag sa saligang batas yan. Although yun na nga, fait accompli dahil nagastos na nila. Kasi alam mo sa totoo lang, ngayon pa lang, miski Pebrero pa lang, no? 80% na ano na yan, nagastos na yan in the sense na awarded na lahat at meron ng SARO. So ang kulang na lang dyan, yung actual payment na tinatawag naman, ang actual payment ang tinatawag dyan is NCA, Notice of Cash Allotment. Yan na yung bayad talaga. Pero basta meron ng SARO, deemed na gastos na yan. Obligated na. So yan ang kanilang maitim na plano. So, based sa explanation mo, mukhang matatalo pa rin ang taong bayan. So, Yun na nga Yun ang nakakalungkot Gaya nung, well, anyway, pumunta naman tayo dun sa PhilHealth, no? Di ba sabi ng Korte Suprema, dapat ibalik. Sabi ng isang justice, parang si Justice Ko, dapat ibalik yung linipat. Sasabihin lang nila, wala po, nagastos na. Paano namin ibabalik yan? Fait accompli na. At saka yung sa PhilHealth naman, na ang issue, tama ba na ilipat mo parang 80 plus billion ang pera ng PhilHealth na ibinalik sa national government kasi daw hindi nagagastos ng PhilHealth. Samantalang ako bilang author ng batas na Universal Healthcare, sinigurado namin na lahat ng pondo ng PhilHealth dapat magamit para sa benepisyo ng mga miyembro o di naman kaya pagbababa ng contribution. Kung meron